Welcome to AppsTrain and this is Adobe InDesign tutorial. Minsan yung technique na ginagawa natin para maihiwalay yung isang article. For example, ito ano. So para maihiwalay natin yung isang article, nilalagay natin siya sa box o sa frame. Paano ba ginagawa yan sa InDesign? Kailangan alam natin yung technique na ito ano. Okay, punta tayo dito sa ating next page ano. Gagawin natin. So ganito ba yung ginagawa ninyo? For example, ito na siya yung ating text frame. Yan. Tapos lalagay natin siya dito. Para mailagay natin siya sa box, gumagawa tayo ng shape ano. Okay, using the rectangle tool, gagawa tayo ng rectangle dito. Tapos i-fill natin ng color. Okay, for example ay blue. Ayan, blue. Yun. Pagkatapos, ang ginagawa natin ay ilalagay natin siya behind ng text frame. So lilitan muna natin 'to ano. Yan. Lilitan natin. Okay, tapos ilagay natin yung ating box na ginawa dito sa likod. Okay, right click, arrange, send to back. Ayan. Yan ba yung ginagawa natin? Tapos i-adjust lang natin ano. So in-adjust natin hanggang sa mapantay natin. Yan. Tapos papalitan natin ng text, yung color ng type ano. Okay, white. Ganyan ba yung ginagawa natin kapag gusto natin gawin yung technique na ito para mahiwalay yung article? So meron isang panel dito sa InDesign na siya yung gagawa sa atin ng ganito. Okay, yung text frame options. Okay, paano natin gagawin yon? Ando natin. Ulitin natin, Ctrl Z. Okay, dahil lang yan ano. Punta tayo dito sa ating text frame options. Delete mo natin to. Okay, for example, ito yung text box. Ayan. So naka-fit yung ating text box doon sa ating text frame doon sa ating guide ano, sa ating column. So ang gagawin po natin, i-highlight natin yung ating text frame. Then punta tayo dito sa object. Nandyan yung text frame options or Control B sa ating keyboard shortcut. Click natin yan, lalabas yung panel na to. Check natin yung preview. Iyan, preview. Pagkatapos dito sa mga options nya, dito lang yan sa, for example dito sa general. So nakalagay dyan, insert spacing sa top, bottom, left and right. Top, bottom, left and right. So kailangan yung link na yan, ano, i-link natin para pag in-adjust natin yung isa, automatic lahat gumagalaw. Check natin yung preview para nakikita natin to. Tingnan nyo po, humihiwalay siya sa ating nagkakaroon siya ng space sa mga sides. Sa top, bottom at saka sa left and right. Okay, maglagay tayo ng space. Insert spacing. Ayan. Ayun. So pag enough na yung space para sa atin, click lang natin yung OK. Click natin. Sa ibang option, pwede natin i-explore yan ano. So sa tutorial na to, ito lang yung tuturo ko muna ano. Then click natin OK. Ayan, may space na siya ano. Automatic siya nagbibigay ng space. Next step, lagyan natin siya ng fill. Okay, for example, fill. Ayan, blue. Ayan. So hindi na siya nagdikit ano, pantay pa ano, pantay. Tapos pwede nating palitan na, pwede na nating i-format yung ating type. Okay, lagyan natin ng color white for example. Ayun. So ganun lang kadali ano. Ang kagandahan kasi kapag ganito yung technique na gagamitin natin, na gagawin natin, sumasama siya ano. Ayan. Sumasama yung ating background na blue. Sumasama yung box o yung background niya na blue. Ayan oh. Di katulad dun kanina na kapag minove mo yung text frame, may iwan yung blue ano, yung blue na background. Pero ito, ayan, sumasama. Pagkatapos, sakto yung kanyang spacing. Sa top, bottom, saka sa left at saka sa right. So, simpleng technique lang ano, pero napaka-importante pagka alam natin yung technique na ito. Magagawa din natin ito dun sa mga title. For example, gusto kong lagyan ng ganito effect yung aking title. Simple lang, ulitin natin, click natin yung text frame, Control B or punta tayo sa object, then text frame options. Lagyan lang natin, check natin yung preview. Then top spacing, insert spacing. Ayan. Yun, click natin OK. Then fill tayo ng color. Ayun. So ganun lang kadali ano. So pag na-fill na natin yung color, tingnan nyo po ano, i-adjust natin ng konti yung text frame. Ayun. Pagkatapos, i-format na natin yung ating type. Okay? So, ganun lang kadali ano. Ayun. So, dumidikit yung P ano. So, ingatan lang natin dito na wag dumikit yung type doon sa text frame. So, babaan natin ng konti. Ayun. Tapos, adjust natin pataas. Pero sumobra na tayo sa ating guide ano. Baba lang natin ng konti. So, mag-adjust na lang tayo dito. Ayan. Gagawin natin, baba din natin to para hindi siya mag untog doon. Then dito tayo magbabawas.
Yun. Ayan, so ganun lang kasimple ano. Text frame options, Control B sa keyboard shortcut. So sana po makatulong po sa inyo yung ating tutorial ngayon, lalo na dun sa gumagawa na sa InDesign, kung ganito yung technique yung gusto natin gawin. Thank you for watching, at kung wala pa kayong Adobe product, gusto nyo i-try yung any Adobe product, ilalagay ko sa description natin yung link para pwede kayong mag-subscribe sa any Adobe product. Okay, thank you for watching. Sana makatulong po sa inyo yung tutorial na ito, and please don't forget to subscribe, like, and share dito sa ating mga tutorial dito sa ating channel Appstrain. Marami pong salamat.